Marcos, putang. Huwag naman. Totoo naman yun eh. Ay, tanggalin sa ano, sa, anong tawag yun? Oh, tanggalin yung putang ina. Oh, kaya, Putang ina talaga yung Marcos na yan. Live. oh di, nakabidyo lang to kasi putol-putol ko kasi minsan ano. Ito, may mensahe ko kay, Oh, sige. kay Sara. Oh, sige. Ay, Inday Sara, Vice President of the Philippines. Huwag ka mag-alala, kahit dito kami sa New Zealand, support pa rin kami sa iyo. Ito talaga. Yan ang gusto namin, idol. Support kami sa inyo. Oh, Sa'yo. muna, cheers. Oh, cheers. Oh, cheers. Oh, cheers muna, bye. Cheers, oh. Ano yan ba? The best is the best. Yung dating tahimik, ngayon magulong na. Magulo na ho. Sabi ko, yung endorso ni Marcos doon sa mga senador, yun pa yung makakadisgrasya dahil yung tao na galit kay Marcos, mapupunta doon sa senador na inendorso. Di ba? Yun ang totoo, pre? Yun ang totoo. Kahit na bigyan ko kayo ng audit dyan sa Pilipinas, itong mga tao rito nakapaikot dito, tapos ipaglalaban pa ninyo yung si Marcos, magkakaiba to ng lugar. Ikaw, saan ka ba? Duterte Marcos? Duterte ako. Duterte. Halika rito, idol. Ito. Marcos ito. Ikaw, idol. Duterte Marcos. Duterte pala talaga. Ikaw, idol. Marcolita. Duterte. Duterte. Oh, ikaw ba? Bisaya. Duterte talaga. Manny Pacquiao ito. Oh, Pacquiao. Pacquiao tayo. Pacquiao versus Pacquiao. Barbers versus Barbers yung ano, laban. Ikaw ba? Saan ka? Kay Duterte o kay Marcos? Pwede ba mag-comment? Mag-comment. Pwede ka magpili, tapos pwede ka magsalaysay ng saloobin. Marcos, putang ina yan. Huwag naman. Totoo naman yun eh. Ay, tanggalin sa ano, sa, anong tawag yun? Oh, tanggalin yung putang ina. Oh, kaya, Putang ina talaga yung Marcos na yan. kaya nga, sabi ko nga doon yung mga senador sa Pilipinas na ini-endorso ni Marcos, na ito daw yung mga batikang senador, tapos nasama si Pacquiao na pinabili lang daw ng bitsin, tapos kasama na niya ngayon, suka. Ngayon, nakangiti, parang nanakaut si Pacquiao, parang gusto niyang suntukin si Marcos. Sabi ko, yung endorso ni Marcos doon sa mga senador, yun pa yung makakadisgrasya dahil yung tao na galit kay Marcos, mapupunta doon sa senador na inendorso. Di ba? Yun ang totoo, pre? Yun ang totoo. Kaya, sabi ko, yung mga senador na inendorso ni Marcos, sampalin ninyo yung si Marcos. Sabihin si Badong. Oh, si Idol. BBM is the best. Kumpake. Uno naman sa ba doon? BBM is the best. Yung dating tahimik, ngayon magulong na. Magulo na ho. Kaya nga umuwi na si Abi kasi kumbaga lumuwag na daw. Kaya ito sila, magkakaiba to ng lugar mga idol. Hindi nyo pwedeng sabihin na ano kasi Yung dating tahimik, ngayon magulong na. ito Duterte talaga ito. Itong idol ko, Duterte talaga to. Duterte ka ba yo? Siyempre na. Ay, kaya. Tapos ipaglalaban ninyo diyan sa Pilipinas na sabihin ninyo na Sino yung, tanong ko sa'yo, sino yung kalaban ni Pacquiao dati? Si ano, Mayweather. Si Manny Pacquiao. si Manny Pacquiao. Oh, Pacquiao versus Pacquiao. Tapos Barbers versus Barbers. Yun ang totoong kwento doon. Pacquiao versus Pacquiao. Saan ka? Ito, ipapaliwanag ko. Oh, sige. Si Marcos, nung magka-unit team pa sila ni Sara, ayos pa. Ayos pa. Ngayon, lumipas ng ilang taon, siyempre, si Marcos, may plano. May plano na. Ngayon, kumbaga Nagbago. gusto nilang talagang lumpuin si Sara para Oh. talagang... Hindi naabot. Oo, Hindi naabot ng finishing. Ito lang yung masasabi ko, bay. Dahil na naiirita na si Sara Duterte doon sa ginawa kumbaga ni Marcos, na yung binigay niya doon sa mga Marcos na tulong pati kay Romualdez, inendorso niya pati si Marcos, di ba, nanalo. Tapos ang nangyayari, ang mortal na kalaban ni Marcos dapat si Leni Robredo. Kasi dinaya nga siya. Si Sara kasi hindi naman mortal na kalaban kasi kakampi. Pero nung dumating ngayon yung panibagong eleksyon, bakit doon siya kay Sara humarap na hindi naman yun ang kalaban niya? Dapat doon sa kay Robredo. Kasi magre-rebansa siya, di ba? Hindi, magkakampi na sila ngayon. Magkakampi na nga. Kasi nga, kinakampihan na lang dahil inaatake kasi nila yung Yung dati magkaaway, ngayon magkaibigan na. magkaibigan na. Yung magkaibigan na dati, ngayon magkaaway na. Okay lang yung magkano, pre, pero ang inano kasi doon, yung parang hinanap lang talaga, kumbaga, yung kung saan sila matatalo, kumbaga, sa politiko na sistema, yun ang hinanap nilang kalaban. Kaya nga sabi ko doon sa mga Congress, doon sa congressman, sa Tricom at saka sa Quadcom, sila ni Abante at saka sila ni Akop, sila ni ano doon, ni Barbers. Sabi ni Sara Duterte, pinalibing ng ama niya si Marcos. Ngayon ipapahukay niya, ipapatapon doon sa sa Swiss Philippine Sea, di ba? Kaya sabi ko,
Sabi ko, abante, barbers, yung nakalibing nga, pinahukay, ipapatapon, ikaw pa kaya na hindi ka nakalibing? Hindi ka kayang itapon? Nakalibing na yun, ha? Oh, nakalibing na yun, ha? Kaya kung tutusin, Duterte yan. Kaya kung tutusin, isipin nyo, Pulis na. isipin nyo yung galit kumbaga ng mga tao. Si Marbil na yan, si Marbil. Si Marbil na yan. Isipin nyo yung galit ng mga tao kung gaano sila ka-disappoint doon sa ano. Kaya, yung mga tao na, ano na yun, magdurusa yun eh. Ano pala si Marcos? Mm. Si Marcos pala, sa totoong buhay, sinuso pala yan. Mm. Pag si Sara ang pumunta sa ibang lugar, maraming tao na hiyawan talaga. Palakpakan, sigawan, Duterte. Si Marcos, pag pumunta sa ibang lugar, Walang sigaw. parang Tai lang. parang naglalakad lang na. Standby. Oh, hindi, parang naglalakad lang yung yung mga tao doon. Parang inutangan niya na parang ano ba, alam mo yung kabayo, yung may ganun. Oh. Ayaw kumbaga, parang talagang... Kaya nga, totoo yung sinasabi. Na parang bumibili lang ng suka. Bumibili lang ng suka sa yung ano mo yung shabu, parang suka na lang yung bili niya. Marcos, si Claire, abogado na yan. Ngayon, in-interview sa ni Gretchen Ho. Tinatanong siya, yung mga sinasabi mo ba na sa pag in-interview ka, ano ba ni Marcos yun? Kumbaga, sinabi ba ni Marcos niya? Yun, Order, kumbaga. ipaparating sa ibang tao. Sabi niya, sometimes. Oh. Pero, yung iba doon, opinion ko. Ang ibig sabihin, yung sinasabi ni Marcos, hindi niya sinusunod. Abogado yon si Claire. Ano ba yung sabi sometimes bukas na? Sa ginawa kasi nila ngayon dyan sa Pilipinas, yung pagpatalsik kay Sara Duterte, dalawa lang ang lalabas na kumbaga natatalsik dyan. Kung hindi kumbaga yung si Sara Duterte na gusto nilang patalsikin, si Marcos ang pwedeng tumalsik. Kasi mainis man yung mga tao. Si Marcos, kung hindi si Sara malis, si Marcos ang malis. Tingnan mo yung yung vlog ni Marcos, puro mga puro tawa. Sa totoo lang, di ba nung malaking utang na loob kumbaga ng Marcos doon sa Duterte, yung pagpalibing ng kanilang amabay, di ba? Isyuan lang natin sandali. Di ba si Duterte, napalibing yung si Marcos, pero maraming presidenteng nagdaan. Hindi napalibing si Marcos sa libingan ng mga bayani. Kasi may humahadlang. Kasi hindi siya karapat dapat ilibing doon. Nung si Duterte nalibing. Ngayon siguro, kung hindi si Duterte nanalo, kahit si Marcos pang presidente, hindi pa rin may libing sa libingan ng mga bayani yan. Kahit yung anak niya ang presidente na. Kasi bay, yung paglibing kumbaga doon sa ama niya, hindi man pwedeng sabihin gustuhin ng presidente. Paano yung mga general kung hindi papayag? Di ba? Paano yung mga officer doon na iba? Kahit presidente siya, hindi niya magawa. Kaya sabihin ko doon sa mga ungas na supporter ni Marcos, mag-isip naman kayo. Kaya yung supporter ni Marcos, parang nakikita ko parang tanga-tanga. Di ba? Dugtungan mo yung ungas. Oslo daw. Kaya yung isip nito dapat ipadala yun doon sa isama doon kay Marvel. Yung kaya, yung mga prinsipyo na yan, hindi nag-isip. Si Marvel sa kasi Torres. Yun ang katotohanan. Kahit si Marcos ang presidente, hindi kaya ipalibing yung kanyang ama. Illegal na daw yung yung droga. Kaya, dahil sa kay Duterte, nailibing si Marcos, dahil nung sinasabi niya ilibing dyan, lahat ng mga general, mga colonel, kung sino yung mataas na posisyon, na maaring mag-disapprove, umapprove. Di ba bay? Umapprove. Kasi nga, kumbaga, nagustuhan nila yung ni Duterte, na ito talaga yung tama. Ito yung dapat natin masundan. Kasi nasa mabuting yun ang Pero kung si Marcos, yung anak niya, hindi kayang ilibing. Hindi man yung papasukin kahit presidente siya. Kaya yun ang katotohanan. Pero ito lang sa mga viewers natin, sa mga followers natin at saka sa mga nanonood dito. Naglibang-libang man kami ng mga katropa ko. Ito sila. Ilan yung followers mo? Iwan ko. Mag-charge muna tayo. Para makikita ko baga. Charge muna kami lahat mga idol. Charge muna. Charge. Charge muna. Bye. Charge. Ano yan ba? Live? Di, naka-video lang to kasi putol-putol ko kasi minsan Ito, may mensahe ko kay sige. Sara. Sige. Ay, Sara.
Vice President of the Philippines. Huwag ka mag-alala, kahit dito kami sa New Zealand, support pa rin kami sa iyo. Ito talaga. Yan ang gusto namin, idol. Support kami sa inyo. Oh, Sa'yo. yun ang ano. Kaya ito, Mr. Vice President, ito talaga yung bukal sa puso ng mga tao na supporter sa iyo dito sa New Zealand. Itong mga tao. Ang grupo? Ah, sus, mga magtatag na ng grupo para ipaglalaban, proteksyonan yung ganyang ano. Kaya rekomenda namin sa inyo, yung mga taong naniniwala sa amin, yung mga taong kumbaga katulad sa amin na prinsipyo, botohan natin kumbaga yung PDP laban. Kahit na ano mangyari, Duterte tayo. Duterte, botohan natin yung PDP laban. Kahit yung ibang mga tao dyan nagsabi na vote straight PDP except Kibuloy, isama na ninyo si Kibuloy kasi kasama naman yun ni Duterte. Kaya ito nga lang yung sinasabi ko sa inyo na ang mali ni Kibuloy na hinahanap ninyo, yung sinasabi ninyo, kinuhaan niya ng pira yung mga tao o inutosan yung mga bata, di ba? Parang ganon. Ang mali kung baka nagkapira. Pero sabi ko sa kanya, yung pira na yun galing yun sa Amerikano. Kaya nga yung nakita ninyo na dollar yung nahuli sa kay Kibuloy sa helicopter sa aeroplano, ibig sabihin pag dollar yung galing sa Amerika. Huwag ninyo hanapin yung ano na yon dahil kung totoo man yan, sa Pilipinas dalalihin yun, hindi magkaroon tayo ng dollar. Ang ipaglalaban natin kung yung pira sa Pilipinas na ginalaw ng mga politiko, doon tayo manggalaiti. Kasi sa atin yun, di ba? Gaya ng ginagawa ngayon, ano? Di ba, bay? Tama yan, tama. Tama yan. Oh, pero kung pira sa Amerika, Amerikano nga kumbaga, nakuhaan niya ng pira. Ba't kayo? Hindi nyo naman kamag-anak yung Amerikano. Di ba? Hayaan nyo ipapakuha yung pira kung anong sistema, ang strategyeng ginagawa niya. Basta dalhin sa Pilipinas. Pero naniniwala ako na si Kibuloy hindi corruption. Walang Sabi ko, ito lang yung masasabi ko sa inyong mga idol. Kibuloy, nagkakapira na. Kumbaga, yung sistema kumbaga, natapos na. Kumbaga, yung ginangaw na pinaglalaban, the damage has been done already. Kasi nga, nangyayari na. Siya, kargado na ng pira. Pumasok siya sa politiko, magagastos na siya ng pira. Mapunta yung pira sa taong Pilipino. Pero yung ibang politiko na pumapasok, ibang kandidato na pumapasok sa politiko, nagdala pa ng sako kasi mangunguha ng pira sa bayan. Di ba? So saan kaninong pira yung kukunin? Di ba sa atin? Si Kibuloy, wag na nating hayaan kung sano ba ano siya, sano ba God o uno, kung ano man kasinungalingan yan. Iba na yun, sa kanya na yun. Siya na yun naharap sa kasalanan. Di ba? Di ba? Sano ba bits? Di ba, bay? Siya na yung harap sa kasalanan. Pero yung atin, tao-tao lang. Na kung ano yung tama. Korupsyon ang pag-uusapan, hindi yan gutom sa pira. Hindi yan gutom sa pira. Kaya yung mga gutom sa pira, yung mga politiko kumbaga na mga uhaw sa pira. Pero si Kibuloy, nagwagayway na ng pira. Kaya hayaan natin, papasok siya sa politiko para ibigay niya yung dollar na kinuha niya. Kung totoo man yan. Ngayon, huwag ninyo butuhan yung mga tao na hindi pa umaano, hindi pa nagkakapira. Kasi ang pinaka-focus talaga yan, mangunguha ng pira. tama. Di ba? Yun ang katotohanan. Di ba, bay? So, okay. Straight PDP tayo lahat Straight PDP, including Kibuloy. para hindi Oh. ma-impit si Number 1 talaga recommended ko si Marcolita. Huwag ninyo talagang... Rodriguez. Vic Rodriguez at saka si Rodante Marcolita. Bato de la Rosa. Bundok. Jimmy Bundok. Hindi si Jimmy Bundok, hindi si Jimmy na kumpare natin. Di ba? Sige, malasakit. Bunggo. Bonggoy. Sige. Sige, salamat. Ito na lang yung dito na lang yung ano namin, dito na lang yung mga dito na lang kumbaga yung mga saloobin namin. Pero sabi ng idol ko, magpakamatay talaga kami sa suporta sa kay Sara Duterte. Di ba? Sabi ko, Bongbong Marcos, President of the Philippines. Namo. No. Sige, hanggang dito na kami mga idol. Salamat sa inyo. Sige.